Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. So may bago na naman pasabog si Zaldico tungkol kay Sandro Marcos. Naku, magnanakaw. Galit na galit si Sandro kay Zaldico kasi kulang ng 8 billion ang gusto niyang ipa-insert sa budget. Every year pala, taon-taon, merong insertions, merong pera na makukuha si Sandro. Sabi dito ni noong 2023, merong bilyones, mga kabig. Pakinggan natin kabibig ha. Merong bilyones, ito kabibig, noong 2023, may 9.636 billion pesos para kay Sandro. Noong 2024, 20.174 billion pesos para kay Sandro. Noong 2025, meron 21.127 billion pesos para kay Sandro. Ang kabuuan na 50.938 billion pesos na insertions na yan ay para kay Sandro. Tapos itong si Sandro daw, nagalit ito kay Zaldico kasi nakalimutan or di na-insert something ang bilyones, mga magkano ba yun? So galit na galit si Sandro kay Zaldi at talagang sinabihan niya, sige, kung hindi mo ma-insert ang pera na yan, pakakasuhan kita, patatanggal kita sa Kongreso. Yun ang pangalawang pasabog ni Zaldico, mga kabibig. Grabe mga kabibig, windang na yun ang pamilyang Marcos. Ano kaya ang magiging sagot ito si Sandro? Totoo kaya ito? Bilyones, 50 bilyones from 2023 hanggang 2025. A total of 50.938 billion pesos para lang kay Sandro Marcos, mga kabibig. Nako, heto ang video ni Zaldico. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM,
naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Nako, nilantad na ni Zaldico ang mga insertions ni Sandro Marcos. 2023, dami mga kabibig. May 2024, may 2025 sa GAA. Ang dami mga kabibig, grabe. Sabi ng isang netizens, I believe on Zaldico's testimony because he is very close to Romualdez and Marcos. He is the head of Congress, right hand of Romualdez. He is fearing for his life so he speaks for the truth. Naku po, grabe mga kabibig. Ito yung mga insertion ni Sandro. Naku, ano yan? Tama ang Batang Barza, like father, like son. Grabe, paldo-paldo si Sandro Marcos.
2023, 2024 at 2025. Grabe, nakakawindang. So, maraming inilabas na resibo ngayon si Zaldico. Paano kaya ito sasagutin ni Sandro Marcos? Paano kaya nila ito ipapaliwanag kung saan kitang-kita mga kabibig ang mga insertions ni Sandro Marcos, mga kabibig? Ito ang komento ng mga netizen. Una pa, ako ito, manang-mana talaga from lolo to apo. Napakatalino ng Marcos talaga kaya hindi naniwala. Mahina sabihin, sobrang talino yan dumiskarte. Kumurakot ng pera pati anak magnanakaw. Sabi ni Denise Cadarag. Let's go. Yung mga about impeachment ni Sara naman siya kapag dakip ni Digong daw ang isusunod. Na video na siguro niya lahat. Sabihin niya kaya kinakat na lang video para lang ma-explain. Ini-unti-unti ni Zaldi Marcos, ibig sabihin may part 1 o hanggang part 10 to. Bawat part may mga expose. Ngayon si Sandro Marcos na. Yan ang whistleblower, malalaman mong lehitimo dahil may takot at galit siya. Saludo kay Congressman Zaldico. Nako, nakikita na natin ang mga produkto pero nakaw pala. Ito nasa dugo na jud ay sa Marcos Pastilan, pahawa na mo. Feeling ko nakagawa na ito ng video na ito at kung may mangyari sa kanya ilabas video baka patay na si Zaldico. Nako po, yan na, kumanta na naman more evidence pa para madiin. Nako, bahala na, it's more fun and crocs in the Philippines. Nako mga kabibig, yan na linabas ni ni Zaldico pati mga papeles, pati mga dokumento na naglalaman ng insertions ni Sandro Marcos. Paano yan kabibig? Ang dami. Malulula ka sa paghanap-hanap ba? Ito 2025 and taon-taon padami ng padami ang insertions ni Sandro Marcos tuwing BICAM. A total of 50 billion for 3 years straight, ha? 2023, 2024, 2025, 50 billion yan mahigit. Grabe. Tulad po ng akin nabanggit sa part 2 ng aking papaliwanag sa totoong mangyari, narito po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos noong 2023. Pwede nyo pong sila i-check sa GAA at kung nagawa nga ba ang mga proyektong ito. Nako po, magkaalaman na talaga. Kung meron, unahin pa nila ang Davao City. At tingnan pa nila ang flood control sa Davao City. Pero sa Ilocos, Baluarte pala ni Sandro Marcos, maraming insertions doon. At sabi ni Zaldico, i-check nyo kung totoong may proyektong nakita. Ang dami kang bibig, ha? From 2023 to 2025, almost 50 bilyones. Yan, sabi ng mga netizen, nako, ninakaw na naman yan. Ma-abswelto si Sandro kung makikita lahat itong mga proyektong ito. Pero kung hindi makikita, ay big question yan. So, anong palagay nyo, bibig? Saan kayo maniniwala? Kay Sandro Marcos? Later, may explain ito? Or si Zaldico na solido, meron talagang dokumento na nilatag